Minsan sinasabi na lang po nila yan nang wala pong basihan. Kagaya nung mga ganito ni Baste Duterte. Kagaya ho ng mga ganyan, mga bossing. Alam niyo po ang napapansin kong estilo ng mga DDS, no? Ibubukan yan yung bunganga nila kahit wala pong pinangahawakan na ebidensya, mga boss. Ibubukan yan, yung bunganga niyan, magbibintang yang mga yan kahit wala hong ebidensya. Tingnan nyo na lang ho ang ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Panay ho sila sigaw, adik-adik si Bongbong Marcos. Sila po yung nagbibintang, pero ngayon, kailangan ang magpatunay doon sa ibinibintang nila ang Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan daw po ng hair follicle test. Ilang beses na ho, mga kababayan, na nagpa-drug test ang Pangulo bago mag-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon. Wala po silang napatunayan sa lahat ng yun. Nasupalpal pa ho yung ama ni Baste Duterte ng PIDEA. Paano ba naman ipagkalat? Ipagkalat ho, ano sabi ng dating Pangulo? Nasa listahan na nagdodroga ang Pangulo. Supalpal ho ng PIDEA. 4 na oras o 3 o 2 hanggang 4 na oras yung pagitan. Nagsalita agad yung PIDEA. Wala pong katotohanan yung sinasabi niyan. Wala po sa listahan. Kahit dati pa ho, si Bongbong Marcos na Pangulo ngayon. Ganyan yung estilo nila. Ngayon ho, mga kababayan, ito, yung anak naman ang pahiya. Si Mayor Baste Duterte binutata ng Malacanang sa crime rate. Kasi si Baste nagsalita eh. Kung matatandaan nyo ho, mga bossing, sinasabi niya kung ang dami ng mga ang dami ng masasamang loob, etc., etc. No, yung tipo ho bang gustong palabasan niya, panahon lang ng tatay ko yung matino. Diyos ko, may matino ba nun na panahon? Kakabahan ka, baka mamaya yung kamag-anak mo napapayat-payat o tirik ang mata kasi may tuberculosis, may TB, mapagbintangan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Meron bang ano yun? Meron bang kapayapaan sa isip mo yun? Kakatukin ka pag trip nila na eto, trip natin may addict dito sa loob na to. Kakatukin ka. Papahiya ka, no? Samantalang payat ka lang naman, hindi ka lang mahilig kumain. Meron ho bang gano'n? Wala naman pong napatunayan na talagang safe nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, gusto sabihin ni Baste na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw po safe. Mga bossing, tignan nyo nga ho, yung mga balita ngayon, yung buong 2024, yung laban sa droga ng ating Pangulo, letter B ho no? Letter B as in billion, as in bulto, yung mga nahuhuli at malalaking tao yung nahuhuli po. No? Na nagpapakalat ng illegal na droga sa ating bansa. Yung dati ho kay Pangulong Duterte, meron ho bang ganun na naibalita? Meron, puro mga nanlaban, maliliit na tao. Sama mo na yung Kian de los Santos, 17 anyos, walang kinalaman sa droga. Sama mo na yung 7 taong gulang, walang kinalaman sa droga. Baby pa yun. Di ba? So ngayon, yung banat ni Baste, buta taho. Ang sabi dito, kinontra ng Malacanang ang banat ni Davao City Mayor Baste Duterte na maluwag ang kasalukuyang administrasyon sa mga kriminal, kaya hindi natatakot ang mga masasamang loob na gumawa ng krimen. Unang tanong natin ho lagi dyan, mga bossing, nasaan ang ebidensya? Saan ang datos? Saan nanggaling yung balitang iyon? Pag wala pong naipakita, fake news yan, Baste. Di ba? Fake news yan. Mukhang nahihilig na po yung mga Duterte magpakalat ng mga fake news Dapat yata pati ito mga pinapatawag doon sa sa Tricom Ano po? Hindi.
kabado pala silang umano doon, pumunta doon. Yung sinasabi nila, matapang kami. Pero nung araw na po, na dapat pupunta po sila doon, questionin lang, tatanungin lang naman. Tingnan mo naman yung ibang mga pumunta doon, nakakauwi. O, di ba? Hindi, ganito ho kasi yan. Kapag ka ikaw, alam mo na positibo na meron kang maling ginawa, kakabahan ka talaga. Ako ho, sabihin nila, Mark Ramos, iniimbita ka namin. Meron kang 400, ilan na ba tayo ngayon? Dali, check ko. Meron kang 422, magto-23, magpo-423. No? Na followers, iimbitahan ka namin. Ay, sige ho, pupunta ho ako dyan. No? Pag pinag-usapan yung fake news, okay lang po sa akin. O yan. Mark Ramos, nagpe-fake news ka ba? Hindi ho. Okay, doon. Diba? Paano mo nasabi yan? Lahat po ng content namin galing po doon sa malalaking mga tagapagbalita. Kagaya niya lang po yan. Abante Tonight. No? Galing po sa ABS-CBN News, saka po namin re-reactionan. Paano kapag wala silang balita? Wala din po kaming vlog. Replay po. Di ba? Replay. Yung mga vlogger ni Duterte. Naku po. Mga kababayan. Kayo na po ang magsabi kung nagpe-fake news sila o hindi. Kung puro fake news po ba yung mga sinasabi nila o hindi po. No? Ay, nako. Baste, Kasi baste, bago magsalita, kailangan nakaakibat dyan yung ebidensya. Lagi dapat may nakasuporta na ebidensya. Kapag yung mga ganyan na crime rate sa Pilipinas tumataas sa pamumuno ni Bongbong Marcos, pag hiningan ka namin ng ebidensya, datos, kung saan mo nakuha yan, wala kang naipakita, sasabihin namin sa iyo, fake news ka. Mukhang talagang nasasanay na ho sila, no? Na mag-fake news. Shout out from Italy! Sabi ni Boy Remacha. At nandyan din si Goldwyn, Mercado at Randy Magbanwa. Kala mo hindi ko kayang basahin yung pangalan mo, di ba? Joel Carillo, shout out sa inyo, no? At Leo Glenn Tumala. Anyway, tapusin na po natin tong kay Baste, mga bossing. Fake news naman no? Kawawa naman. Susunod, iiyak po yan si Baste. Iiyak na naman. Bakit kayo nag-iyak? No? Biruin mo, suka lang ho ang sinabi ng ating Pangulo, ha? Ngaungawan na po sila, iyakan na ho sila dun. Mga boss, suka pa lang ho yun, ha? Hindi pa dumadali ang Pangulo nung talagang malaliman ho.